Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ang inyo pong awitin na narinig is Victory in Jesus ni Linda Randall sa kanyang album na Hymns, no, by Gaither Gospel Series. Aklat po ng Isaiah, Kapitulo 60, versikulo 17 hanggang 22. Isaiah chapter 60 verse 17 hanggang 22. Ito po ang pagkasalin sa ating ito po ang pagkasalin sa ating wika. Sa halip na tanso ay bibigyan kita ng gintong dalisay. Pilak ang bigay ko sa halip na bakal. Sa halip na kahoy, tanso ang dala ko. Papalitan ng bakal yaong dating bato. Ang kapayapaan ay paghahariin at ang katarungan ay iyong kakamtin. Yaong kaguluhan at pagmamalabis sa iyong lupain di na maririnig. Sa loob ng iyong lupaing hangganan, walang masisira kahit na anuman. Babantayan kita at ipagtatanggol tulad ng pader. Ako'y pupurihin mo dahil sa pagliligtas ko sa iyo. Sa buong maghapon, hindi na ang araw ang magiging tanglaw. Sa buong magdamag, magiging tanglaw mo'y hindi na ang buwan. Sapagkat si Yahweh ang siyang tanglaw mo magpakailanman. At ang Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Ang pamimighati mo ay matatapos na. Akong si Yahweh ang magiging liwanag mo habang panahon, di tulad ng araw na lumulubog sa dapit hapon. Ang mamamayan mo ay magiging matuwid yaong pamumuhay, kaya ang lupa ay aariin nila habang nabubuhay. Sila'y nilikha ko at itinanim, upang ihayag nila ang aking kadakilaan. Maliit ang lipi, iyang inyong angkay magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon, pagkat akong si Yahweh ang magsasalita, ang magsasagawa. Sa umagang ito ay dadalhin ko kayo sa topic na nagsasabing, Gone the Sun. Sabi ng Biblia, maaring mawawala man, o your sun shall no longer go down, for the Lord will be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended. Excuse me. Sabi po ng Biblia na ang atin pong kapighatian ay matatapos. May mga panahon ba sa buhay natin na para bang ang araw ay lumulubog na at para bang wala ng pag-asa? Tulad nitong mga taong ito na binanggit sa Biblia, sinabi niya, huwag kayong mag-alala kasi ang magbibigay ng liwanag ay hindi na ang araw at hindi na ang buwan ang magliliwanag sa iyong gabi, kundi ako na mismo. Yun ang kagandahan ng naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi tayo nakasalalay sa pwedeng ibigay ng mundong ito bago sa ang ating pagtitiwala ay sa ating Panginoong Hesukristo. This is my challenge. When the sun goes down in your life, kung may mga panahon man na parang palubog na ang araw sa buhay mo, hindi ko alam kung anong dahilan bakit palubog na ang araw. Madalas na sinasabi pag palubog ng araw, tumatanda na. Tama po ba? Remember that God is our light. O di kaya lumulubog ang araw sa iyo dahil nakikita mo parang wala ng pag-asa ang sitwasyon mo sa buhay o ang kinakaharap mo ngayon. But I will tell you, beyond this sunset, remember that morning is about to come. My challenge is always this, hindi po sa lahat ng panahon ay sunset at hindi po sa lahat ng panahon ay gabi ang buhay mo. Huwag mag-alala kasi may bukas pa para sa bawat isa sa atin. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor Oji. Ang inyo pong awitin na narinig ay Through the Fire ni Jason Crabb, no? Sa kanyang album, walang album ito, Jason Crabb lang nakasulat. Anyway, tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ito po ay may ilan ako mga salitang gustong bitiwan sa inyo. When the sun goes down, it's the promise that soon it will rise. Maaari may mga panahon sa buhay natin na parang palubog ng araw. But remember, it's also a promise of God that sunrise
is coming. Kasi hindi lang po mananatiling lumulubog ang araw, tama po ba? Expected po natin yan, nasisikat siyang muli. So kung may problema man tayo ngayong kinakarap, expected po natin yan na meron pong pag-asa kinabukasan. Meron pong bagong liwanag tayong masusulyapan despite po sa ating kinakaharap na mga suliranin. Another point po, in every sunset is a glorious morning. And though the sun goes down, God's presence stays up. Sinabi ko po dito na kahit may sunset, but there is a glorious morning. And the good news is this, though the sun goes down, but the presence of God stays up. Nananatiling nasa taas ang presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, we can always have an access to the presence of God day and night. It doesn't matter. Wala itong pinipiling panahon. Ang kailangan lang po natin is lumapit sa kanyang presensya at magtiwala po sa kanyang mga salita. Remember this, that the prophet Isaiah anticipated a day when death itself would die. No, your sun shall no longer go down, for the Lord will be your everlasting light. Mayroon po isang tula dito na nagustuhan ko po, no, or part ito ng isang awit na sinulat po ni General Daniel Butterfield para doon sa kanyang mga sundalo na, pagkahapon, dapat hapon ay matutulog na. Itong awit ay ganito ang pagkasabi, day is done, gone the sun. From the hills, from the lake, from the sky, all is well, safety rest, God is nigh. It's true. When we take our rest, remember that God is closer. Sunset in one land is sunrise in another. Maaring sunset sa buhay mo ngayon dito, pero sa ibang dako ng mundo, ito ay isang sunset. Kaya po, pagdating ng problema, it might be an opportunity for you. Because God is a God of opportunity. In every sickness, it's an opportunity for God to heal. In every lack, pagkukulang, in every lack that we have, it's God's opportunity to provide all our needs. So remember always that hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Lagi siyang nandyan, even the sun goes down. Gone the sun, but don't worry, mawala man ang araw, but God will always be there, helping us in His hand, at handa niya tayong alalayan anuman ang mangyayari sa buhay natin. God is our loving Father who is always near at nag-aantay lang kailan tayo tatawag sa Kanya. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I'm sure I heard His echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told Him in the